So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Nako, mga minamahal, talaga nga namang kahit medyo na-off tayo dito kay Senate President Chis Escudero, abay, kahit pa paano, binibigyan niya din naman tayo ng kasiyahan. Alam niyo ba kung bakit? Inupakan po ni Senate President ni SP itong si Vice President Sara Duterte. Dati nga, tinatawag niya itong napaka-unbecoming mo naman. Abay ngayon, sobrang ganda ng kanyang tirada at ng kanyang banat. By the way, bago tayo pumunta sa kanyang banat, ito, new development pala to. Oo, insert ko lang yung balitang to New development to, mga minamahal. Yan o. Ganda no. Ano nakalagay dyan? Escudero orders Senate offices to prepare for VP Duterte impeachment trial. Ay nako, ito din pala yung magiging ending natin, mga minamahal, no? Siguro, I think, medyo na-pressure na itong si Senate President Chis Escudero sa mga words na ginagamit ng ibang mga kongresista, ng ibang mga senator, diba? Na bakit pa pinapatagal? Baka gusto mo ding mag-vice presidente. Gusto mong i-alok sa'yo yung posisyon na pagiging vice presidente. Kaya dinidelay mo yung impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. So, ang dami na kasi mga haka-haka, mga hindi magandang salita ang nare-receive ni Chis Escudero at na-demonize na yung kanyang pangalan dahil nga sa I think, I don't know, delaying tactics yung ginagawa ni Chis Escudero. Pero tama din naman yung reason niya Nasa break ang Senate. So, bakit ipoproceed yung impeachment? Pero pwede namang magkaroon ng special session kung gugustuhin. Pero mga minamahal, whatever it is, maganda naman itong balita, kahit ano pa man, isipin natin na may nagawa man si Chis na hindi maganda sa tinig natin. Pero ito, ox na tayo dito. Laki na ng impact nito, pinag-uutos niya na, mga minamahal, na yung Senado, be ready. Diba? Mag-ready na kayo. Kasi anytime soon, babala na tayo. Diba? Escudero order Senate offices to prepare for VP Duterte impeachment trial. Senate President Francis Escudero has ordered organization of administrative support to the Senate sitting in an impeachment court for the trial of Vice President. Actually, parang korte ata yung nag-utos nito Utos na ata to ng korte, if I am not mistaken. Kaya si Chis Escudero sumunod lang. Correct me if I'm wrong Parang inutos to ata ng korte. 'Di ba? Na i-proceed na yung impeachment. Parang narinig ko yun sa balita kanina. I'm not so sure about that. Pero, kahit hindi tayo dyan sure sa narinig natin kanina, pero ito, may implication naman, na pinaghahanda niya na. Yan, pinaghahanda niya na. I think galing to sa Supreme Court tong utos na to kaya pinaghahanda lang ni Escudero yung Senate offices parang nga po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Which is yan po yung sabi ko sa inyo, good development. Pero ano ba yung ginawang banat ni Senate President Chis Escudero? Ito kasi yun, mga minamahal. Kita ko sa inyo Ba't nawala? Wait lang. Ito yung banat ni SP. Yan. Pak! Kita ninyo? Di ba? Bumanat. Yan, pakita ko pa sa inyo. Mas malinaw. Diba? Talagang binalatan niya dyan, mga minamahal, si Sara Duterte. Ang sabi niya, if she's innocent, she has nothing to fear. Kasi alam nyo, maalat na nga talaga si Vice President Sara Duterte na dumalo, umattend dito nga po sa impeachment trial laban sa kanya. Lalapat sinabi niya na nung mga nakaraan, mukhang hindi naman ako kailangan doon. So, I think, bakit pa ako dadalo? Diba? Yan yung sabi ni VP Sara Duterte. Like, nagtaka nga din tayo Ulit-ulit kong sinasabi sa inyo, nung Nobyembre, sinasabi niya na mas maganda sa impeachment court dahil nandoon yung proper forum. Tapos, after niyang ma-impeach, mga minamahal, after 2 days, nagsalita siya na mukhang hindi naman daw siya kailangan doon sa impeachment, impeachment court na yan, impeachment trial. So, bakit pa siya attend? Anong hindi kailangan?
Ikaw yung inimpeach, alangan naman yung ipapatawag doon si Duterte. Diba, ikaw yung inimpeach, hindi naman si Digong. Kaya dapat umattend ka for accountability and also for transparency. Diba, ba't natatakot? Diba, ba't maalat sa pagdalo? Anong kinakatakutan mo? Yung ma-reveal? Mga minamahal yung bank accounts? Yun ba yung kinakatakutan ni VP Sara na ma-reveal yung kanyang bank? Or wala siyang may sagot kapag tinanong siya kung sino ba yung nag-threat sa buhay niya? Or umiiwas pusoy? Diba? Kasi mabibisto yung kanilang mga baho. Diba? Alam niyo naman kapag walang nagsusulsolo, USEC or undersecretary, secretary, or lawyer na nasa paligid itong si VP Sara Duterte, kung ano-ano yung mga pinagsasabi na out of topic na siya, like hindi naman yung tinatanong pero ini-insist niya, kagaya noon, di ba? Sa hearing, kung saan dumalo si VP Sara Duterte, nandoon din si Risa Ontiveros. Di ba? Tinatanong lang naman, ano ba yung ang isang kaibigan? Tapos bigla-bigla niyang sasabihin na walang utang na loob daw si Risa Ontiveros. Like, ano yung connect? Di ba? Anong connect sa dots? Anong connect? Okay. Basahin pa natin mga minamahal. Sabi dyan, the Senate and the House of Representatives are simply doing their jobs, ensuring accountability. So, I think mga minamahal, walang effect. Di ba? Walang epekto yung hinain nila na petition for certiorari and asking for temporary restraining order dahil nga po, I don't know, pinag-uutos na may pag-uutos na si SP. Di ba? Na mag-prepare na sa impeachment trial. At saka sinasabi na din na inosente ka talaga at sa tingin mo, wala ka namang ginagawa, you has nothing to fear. Di ba? So, I think, delaying tactics lang talaga yung ginagawa ng grupo ni VP Sara Duterte. Ano yung delaying tactics na ginagawa nila? Yung pagsumite ng petition for certiorari na harangin, i-block yung impeachment sa kanya. Kasi kapag wala ka naman talagang tinatago, di ba mga minamahal? Kapag ikaw inosente, wala kang katakutan. Kaso kung mayroon kang tinatago, merong ayaw kang mabulgar sa sarili mo, meron kang something, di ba, na gini-gatekeep, abay, nakakatakot nga naman, napatawagin ka dyan sa impeachment na yan. Kasi isang mali mo lang, pwedeng maungkat lahat ng yan. Di ba? Lalo pa doon sa sinabi mo, yung sa bank account. Nag-i-exist naman yan, yung mga sinabi ni Trillanes. Kaso, hindi ko naman alam na akin yan. Hindi ko alam na akin yan. Ay, magandang depensa ba yun? Nakapangalan sa'yo, tapos di mo alam na sa'yo yun? Hindi ka naman pwede maglakad ng bank account mo ng ibang taong maglalakad. So, di ba, si Sara Duterte sa mga question and answer pa nga lang sa media, medyo hinang-hina na siya. How much more pa kaya kapag nandoon na sa impeachment court? Hindi natin alam kung ano yung magagawa ni VP Sara Duterte. Baka mamaya magmaoy. Baka mamaya magmaktol. Diba? Hindi natin alam. Si Sara Duterte pa naman, mayroon pa namang sakit yan na narcissistic personality disorder or NPD. Gusto niya, siya lang yung siya lang yung highlights. Diba? Baka mamaya, kaka-highlight sa kanya, dahil nasa pool siya, mamaya magmaoy. Mga minamahal. Pero good job, Senate President Chis Escudero. Support natin yan. Madami na din tumitira dito kay SP Hindi natin alam kung bakit. I think sa impeachment reason. Pero kahit ano pa man, supportado natin yung sinabi dito ni Chis Escudero. Nagulat nga ako Kasi lagi niya sinasabi na June 2. Diba? After ng SONA. Pero biglang insist na, mag-ready na kayo. Baka anytime soon, babala tayo. Diba? Parang, ano kaya yung naisipan ni Senate President ngayon, no? Pero responsibilidad din naman yan ng Senado. Kasi forthwith yan Dapat agad-agad. Kapag na-impeach, agad-agad. Kaso, ang reason naman ni Chis Escudero, paano ma-impeach? Huling session, break na ang Senado. Diba? May reason din naman itong CSP. May reason din naman yung ibang mga senador na kapag na-impeach, forthwith, agad-agad, without any delaying. Pero no matter what happen, kung ano man yung patutunguhan nito, as long as ma-impeach lang si VP Sara Duterte, then maganda. Diba? Nandun yung nandun yung goal na maging successful tayo.
Alright mga minamahal, anyway, yun lamang po. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell for more updates. Maraming salamat mga minamahal.